na balita ngayong tanghali. Paggunita sa kapanganakan ng bayaning si Andres Bonifacio, sasabayan ng demonstrasyon ng anti-Marcos at pro-Duterte groups. Maximum tolerance at mahigpit na seguridad ipatutupad ng Philippine National Police. Pangulong Duterte bibiyay sa Cagayan de Oro City ngayong araw upang bisitahin ang mga sundalong nasugatan sa bakbakan sa Mauti Group. House Committee on Justice nanindigang hindi nilabag ang interparliamentary courtesy sa pagsisilbi ng show cause order kay Senator Leila De Lima. Panukalang buhay ng death penalty sa bansa, posible makapasa na sa lower house bago matapos ang taon. Dating world number 1, Tiger Woods, pabalik na sa paglalaro ng golf makalipas ang isang taong pahinga. Higit na 70 katao kabilang ilang miyembro ng Brazilian soccer team patay sa pagbagsak ng sinasakyang eroplano sa Colombia. Magandang tanghali. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang naaksidenteng motorcycle rider sa Angeles City, Pampanga kanina madaling araw. Narito ang report ni Joshua Antonio. Nagtamo ng gasgas sa magkabilang kamay at paa ang isang motorcycle rider matapos mabangga ng isang kotse sa Barangay Lourdes sa Angeles City, Pampanga kaninang alas 12 na madaling araw. Kinilala ang biktima na si Alvin Rodriguez, 37 anyos. Inassess ng UNTV News and Rescue Team ang sitwasyon ni Alvin at binigyan ng pangunang lunas. Matapos malapatan ng first aid ang biktima ay dinala ito sa ospital ng Angeles. Ayon sa driver ng kotse, paliko na ito sa isang kanto nang bigla umanong sumingit ang motorsiklo ng biktima kaya nabangga ito. Ayon sa PNP Angeles City, nagkaayos na lamang ang magkabilang panig at sasagutin na lamang ng driver ng kotse ang gagastusin sa pagpapa-ospital ni Alvin. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang seguridad sa buong bansa kaalinsabay ng isasagawang kilos protesta ng mga anti-Marcos ngayong araw. Narito ang report ni Mon Hokson. Pinagdiriwang ngayong araw ang kaarawan ni Filipino Revolutionary Leader Andres Bonifacio. Kaugnay nito, ilang gawain na nakaschedule bilang bahagi ng selebrasyon. Sasabayan din ito ng serye ng mga kilos protesta ng mga anti-Marcos. Ngunit kasunod ng mga terror threat tulad na lamang na natagpo ang improvised explosive device malapit sa US Embassy at sa nagpapatuloy na bakbakan sa Lanao del Sur kontra Maute Group, nangangamba ang marami para sa kanilang kaligtasan. Ayon sa pambansang pulisya, walang dapat ipag-alala ang publiko dahil nakabantay ang buong puwersa ng PNP upang matiyak ang seguridad sa iba't ibang panig ng bansa. Huwag kayong matakot dyan. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Andito kami. We are ready to have ourselves exploded para lang sa inyo. Oo. Kaya namin yung yakapin yung bomba na yan. Kami mismo magpapasabog para lang masafe yung ating taong bayan. Huwag kayong mag-alala. Ready kami. Tiniyak rin ng PNP na mahigpit ding babantayan ang mga lugar kung saan isasagawa ang mga protest rally na mga tutol sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Well, lahat naman ng mga relista natin, escortan natin yan. Primarily because of the traffic that they might cause, no? Sisimula ng mga anti-Marcos protester ang rally mamayang alas 4 ng hapon sa People Power Monument sa EDSA White Plains. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Magtutungo si Pangulong Rodrigo Duterte sa Cagayan de Oro City ngayong hapon upang bisitahin ang mga sundalong nasugatan sa pagkikipagsagupa sa Mauti Group. Mula sa Malacanang may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Yes, magandang hapon na Flor. Patungong Butig, Lanao del Sur at Cagayan de Oro City si Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw upang alamin ang sitwasyon ng military operations laban sa Mauti Group at bisitahin ng mga sundalong sugatan dahil sa bakbakan. Isang bahagi ng munisipyo ng Butig ang kinumkob ng Maute noong Biyernes. Papangunahan ni Pangulong Duterte ang command briefing ng 103rd Infantry Brigade ng Philippine Army na mismong kaengkwentro ng Maute Group. Tuloy pa rin ang Pangulo sa kanyang pagtungo sa Butik sa kabila ng banta sa seguridad ng Pangulo
dahil sa nangyaring pananambang at pagpapasabog ng improvised explosive device sa kanyang advance party sa Marawi City kahapon, kung saan 7 tauhan ng Presidential Security Group at 2 tauhan ng Philippine Army ang nasugatan. Samantala, sinabi ng Malacanang na kinukonsidera lamang ni Pangulong Duterte ang lahat ng opsyon ng pamahalaan upang makamit ang kapayapaan sa lahat ng grupo, kabilang na ang sinabi nitong pakikipagkaibigan sa Maute Group upang maiwasan ang gulo. Subalit wala pa namang umiiral na formal na polisiya o kautusan ang pamahalaan hinggil dito. Flor? Rosalie Cos, nagulat mula sa Malacanang. Napatay ang most wanted person sa Region 9 sa isinagawang military combat operations sa Zamboanga del Sur ng Philippine Army. Mula sa Camp Aguinaldo may report si Brian De Paz, live. Go ahead, Brian. Yes, Flor, magandang tanghali. Ang most wanted person na sangkot sa illegal na droga at iba pang krimen sa Region 9 ay napatay sa military combat operations nitong Sabado sa barangay East Mipulaw, Dina, Zamboanga del Sur. Ayon kay Colonel Nixon Fortes, ang brigade commander ng 102nd Brigade ng Philippine Army sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, kinilala nila ang nasabing suspect na si Norhan Ambol alias Bungi. Leader ito ng Ambol Group na kilalang isa sa notorious na lawless group sa Region 9. Ang suspect ay nasawi sa enkwentro sa pagitan ng nagpapatrolyang tropa ng militar sa 53rd Infantry Battalion sa ilalim ng 102nd Infantry Brigade. Ayon sa AFP, namataan ng suspect ng mga residente habang nagpapahinga sa mga bakawan. Na-recover sa suspect ang isang M16 Armalite rifle with 3 magazines, shabu paraphernalia at isang cellphone. Ayon sa Philippine Army, lumalabas na si Norhan Ambol alias Commander Bungi ay may standing warrant of arrest dahil sa murder, illegal possession of firearms, and direct assault. Second most wanted criminal person at number 1 most wanted person on illegal drugs sa Region 9 ang nasabing suspect. Nagpapasalamat naman ang mamamayan ng Dina, Zamboanga del Sur dahil sa matagumpay na operasyon ng militar laban sa Ambol Group upang matigil ng illegal na aktibidad sa kanilang lugar gaya ng talamak na bentahan ng illegal na droga, extortion at mga pagpatay. Patuloy ang pinatinding combat operations ng Philippine Army upang mahuli ang iba pang miyembro ng Ambol Group sa pakikipagtulungan na rin ng local government units at mga residente sa Dinas, Zamboanga del Sur. Balik sa iyo, Flor. Brian De Paz, nagulat mula sa Camp Aguinaldo. At sa iba pang mabalita, nanindigan ng House Committee on Justice Chairman na hindi nilabag ang inter-parliamentary courtesy ng 2 kapulungan ng Kongreso sa pagsisilbi ng show cause order kahapon kay Senator Laila de Lima. Mula sa Quezon City, may report si Nel Maribuhok, live. Yes, Nel. Lakay na babahala si Magdalo Party List Representative Gary Alejano sa posibleng maging resulta ng ginawang paghahain ng show cause order ng House Committee on Justice kay Senator Laila de Lima kahapon. Ayon kay Congressman Alejano, posibleng labagin na nito ang inter-parliamentary courtesy. Ba tayo pwede? Kasi I'm concerned about the the inter-parliamentary courtesy. Pag na-break yan, there's no stopping it. But later on, member of the House, one of the members of the House will be subjected to the same situation. Ngunit sa panayam kaninang umaga sa chairman ng komite na si Congressman Reynaldo Umali sa Get It Straight with Daniel Razon, hindi nila nilabag ang inter-parliamentary courtesy at hindi ito maaaring magbigay daan sa isang constitutional crisis. Kilalanin. So hindi naman tayo magkakaroon ng tinatawag na yung pag-violate ng inter-parliamentary courtesy na tinatawag or and at the same time na baka mag-lead sa tinatawag din na constitutional crisis. Mukhang hindi naman kasi nagkakasundo naman ng Kongreso na nung kami magharap ng pamunuan ng Senado, kasama ako si Congressman Pariñas at si Speaker, ay sabi niya, sige, ipadala niyo yung show cause order. Yes, sir. Diretso, tinanong kami kung kanino, ito po ay para kay Senator de Lima, hindi po para sa inyong... At mukhang Ayon kay Congressman Umali, respeto lamang ang kanilang inihingi kay Senator de Lima at sagutin ng show cause order kaugnay ng issue sa pagpigil kay Ronnie Dayan na dumalo noon sa mga ginagawang pagdinig ng lower house sa Bilibid drug trade.
Sinabi rin ng House Committee Chairman na may 3 silang opsyon na inihahanda sakaling hindi masasagot ang show cause order sa loob ng 72 hours na deadline. Ilan na rito ang pagsasampa ng disbarment case at pagsasampa ng reklamo sa Senate Ethics Committee laban sa Senadora. Lakay? Maraming salamat, Nel Maribohok. Nag-uulat mula sa Quezon City. Hindi sumipot kahapon ng driver bodyguard ni Senador Leila de Lima na si Ronnie Dayan sa Department of Justice para isumite ang sinumpaang salaysay. Requirement ang pagbibigay ni Dayan ng affidavit para maisailalim siya sa Witness Protection Program. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Kahapon sana ang nakatakdang araw ng pagsusumite ni Ronnie Dayan sa Department of Justice ng kanyang sinumpaang salaysay. Ito ay bilang requirement sa application nito sa Witness Protection Program. Ayon kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II, hindi sumipot si Dayan sa DOJ. Wala ring natatanggap na anumang impormasyon ang kalihim kung nasaan ito at kung bakit hindi nakarating sa kanilang tanggapan. He is supposed to be under the protect custody of Region 3 PNP, but we have not received any info yet on the whereabouts or status of Mr. Dayan. Inaasahan ni Secretary Aguirre na voluntaryong makikipag-ugnayan sa DOJ si Dayan upang ipaalam ang kanyang status, subalit wala itong naging pasabi. Iginiit din ng Justice Secretary na di maaaring pilitin ng DOJ si Dayan na magsumite ng bagong affidavit. Wala na kasing warrant si Dayan eh. He is a free man and he could go anywhere he wants to go and nobody could compel him to go to the DOJ. Parehong naniniwala ang Malacanang at ang DOJ na isang credible witness si Dayan para sa operasyon ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. At para kay Secretary Aguirre, pinakamatinding pahayag na ibinunyag ni Dayan sa House probe nang kumpirmahin itong inutusan siya ni Senador de Lima na tumanggap ng drug money mula sa drug lord na si Espinosa para sa kanya. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Ipinahayag ng abogado ng drug lord na si Kerwin Espinosa na wala binabawing statement ang kanyang kliyente kaugnay ng operasyon ng illegal na droga sa bansa. Narito ang report ni Lea Ilagan. Nanindigan si Atty. Lani Villarino na hindi takasang isinasangkot ni Kerwin Espinosa si Albuera Leyte Police Chief Joby Espinido sa operasyon ng iligal na droga. Sinabi ng abogado na ang tanging nabanggit lamang ni Espinosa sa Senate hearing noong 1 linggo ay ang pagpapakilala ni Espinido kay Ronnie Dayan. But as I said, Kerwin Espinosa is not changing any of his statements in his affidavit. He is not backtracking any statements. He is not changing his statements. He is standing by everything. Yung lahat ng sinabi niya. Gayunman, may hiwalay-aniya silang reklamo laban kay Espinido na walang kinalaman sa iligal na droga, ngunit tumanggi muna siyang idetalye ito sa ngayon. Meron kaming mga issues sa kanya kay Espinido, not necessarily on the drug payolas, but meron kaming mga issues and we have documentary evidences to prove these issues. At saka in due time, we will be taking our legal steps. Samantala, kinumpirma rin ni Atty. Villarino na pinaghahandaan na rin nila ang paglilipat kay Kerwin sa Witness Protection Program na inaasahan nilang maaaprubahan sa lalong madaling panahon. He's okay and we are anticipating dun sa transfer niya because eventually he will be transferred to the Witness Protection Program of the DOJ. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Susunod, panukalang buhay ng death penalty sa bansa posibleng maaprubahan na sa lower house bago matapos ang taon. At Senate panel aprobado na ang pagsasama sa mga kasino sa Anti-Money Laundering Act. Alamin naman natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ray? Ating mga kasambahay, malaking bahagi na ating bansa makakaranas ng lagay ng panahon. Pero meron tayong umiiral ngayon na tail end of a cold front o yung buntot ng cold front yung nakakaapekto
dito sa may area ng eastern section ng Northern Luzon. Ito ay dahil dito sa amihan at itong easterlies, yung pagtatagpo sa lugar na yan ay ito yung nakaka-apekto dito nga sa may eastern section ng Northern Luzon. At base dito sa may satellite imagery ng Pag-asa from Himawari 8 ay makikita natin makulimlim yung papawirin dito sa may area ng Northern Luzon, particular sa Cagayan Valley at maging dito sa may area ng Quezon at Aurora. Base naman sa radar ng Pag-asa, yung Doppler radar ng Pag-asa, makikita natin na merong mga pag-ulan dyan sa may area ng Northern Luzon. At itong ang amihan na floor ay nagdudulot ng gale warning dito sa may area ng Northern Luzon, Northern Seaboard ng Northern Luzon. Delikado po na pumalaot sa lugar na yan dahil matataas sa mga pag-alam. Posible pong umabot yan sa 4.5 meters at pinag-iingat ng Pag-asa lalo na yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat. Yung Doppler radar ng Pag-asa, lakay pinapakita na maulan dito sa may area ng extreme Northern Luzon at dyan makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Meron din dito sa may area ng Eastern Visayas at dito sa may area ng Leyte area, meron ding mga pag-ulang naranasan sa lugar na yan. So far, sa loob ng Philippine Area of Responsibility, floor ay wala naman nakita ang Pag-asa na panibagong sirkulasyon o LPA na makaka-apekto sa ating bansa. Yung ating latest sa lagay ng panahon, balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo. Nagulat mula sa UNTV Weather Center. Walang tigil ang repacking ng relief goods ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang paghahanda sakaling may dumating na kalamidad dulot ng bagyo. Mula sa Quezon City, may report si Grace Casin live. Go ahead, Grace. For anumang panahon tamaan ng bagyo ang bansa, may nakahandang relief packs ng DSWD na maaaring agad na maipamahagi. Ayon kay DSWD Secretary Judy Tagiwalo, 100,000 family packs kada araw ang kayang i-produce ng DSWD sa kanilang warehouse sa Pasay City. Kumpara sa dating manual repacking, ngayon ay may mga makina na silang nagagamit para mapabilis ang trabaho. Laman ng isang family pack ang 6 na kilong bigas, 4 na dilata ng sardinas, 4 na lata ng karne norte, 6 na sachet ng kape o cereal drink. Sapat ito para sa 2 araw ng isang pamilyang may 5 miyembro. Maliban sa Pasay, may kaparehas ring warehouse at equipment ang DSWD sa Cebu habang kasalukuyan ng ginagawa ang isa sa General Santos City. Plano pa ng DSWD na magtayo ng isa pang warehouse sa Cagayan, Isabela na maaaring paglagyan naman ng mga relief goods para sa mga lugar sa Region 2. Samantala, isang warehouse ang dinonate ng Australian government sa DSWD na maaari nilang magamit sa pagsasagawa ng training ng kanilang mga tauhan. Flor? Grace Casin, nagulat mula sa Quezon City. Aprobado na ng Senate panel ang pagsakop ng Anti-Money Laundering Act o AMLA sa mga kasino sa bansa. Mula sa Quezon City, may report si Joyce Balancio live. Go ahead, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Inaprubahan na nga ng Senate panel ang pag-aamyenda sa Anti-Money Laundering Act o AMLA para isama na sa sakop na batas ang casino industry. Ayon kay Senator Cheese Escudero na chairperson ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies, na isumite na ng panel report ang kanilang report at handa na nga sponsor ni Senator Cheese Escudero sa plenaryo ng Senado ang nasabing panukala. Ang pagsasama sa mga kasino sa AMLA ay rekomendasyon rin ng Financial Action Task Force o FATF, isang global anti-money laundering at anti-terrorism watchdog. Dagdag pa ni Senator Cheese Escudero, nagpahayag na rin ng pagkabahala ang FATF at nirekomendang sumunod ang Pilipinas sa legal at regulatory framework pagdating sa anti-money laundering. Sa proposed amendment ng batas, anuman transaksyon na lalagpas sa 500,000 pesos o $10,000 ay sasakupin na ng AMLA. Isasama na rin ang money service business, kabilang na nga ang money transfer companies, dealers ng precious jewels, stones and metals, pati na rin ang real estate developers, brokers at sales agents. Maalalang nakita rin itong butas na Anti-Money Laundering Act na masangkot rin ang ating casino industry sa issue ng nakawan ng pera sa Bangladesh Central Bank kamakailan lang. At hanggang sa ngayon, Floor, ay hindi pa rin na ibabalik ang kabuuan ng pera sa Bangladesh government dahil hirap pa matrace o matunton ang pinuntahan na nasabing pera. Floor? Joyce Balancio, nagulat mula sa Quezon City. Inaasahan na may papasana sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang pagbabalik ng death penalty sa karumal-dumal na krimen ngayong taon. Narito ang report ni Nel Maribohok.
Kahapon ay inaprubahan ng Subcommittee on Judicial Reforms ang substitute bill para sa pagbabalik ng death penalty. Sa 6 na proposed bills, ang House Bill number 1 ang nakakuha ng malaking boto mula sa committee members na may 6 na boto. Sa ilalim ng House Bill number 1, ang death penalty ay ipapataw sa mga heinous crime na nasa ilalim ng revised penal code. Ngunit ayon sa ilang mambabatas, masyadong minadali ang pag-aproba nito. Why the death penalty should be imposed on these particular crimes. The Constitution calls for compelling reasons. Think ang susunod siguro na i-railroad nila, and I would say that this is also a parang sister bill nung death penalty, yung lowering of the age of criminal liability. No? Ngunit sagot ni House Speaker Pantaleon Alvarez, kung ni-railroad yan, nung final yung bill, kailan yon? July. O anong buwan na ngayon? O di sana July, di pumasaya nung August kung ni-railroad yan. ayon sa House leadership, napapanahon na upang ibalik ang death penalty dahil na rin sa paglaganap ng illegal na droga sa bansa. Posibleng makapasa ang death penalty bill sa lower house bago matapos ang taon. Susubukan natin na mailabas yan sa plenary before Christmas break. Nel Maribuho, QNTV News and Rescue, House of Representatives. Ilang mambabatas ang kwestiyon ang bisa at kaligtasan ng mga vaccine kontra dengue na ginagamit sa bansa. Nagbabalik si Nel Maribuho. Humingi ang House Committee on Health ng ilang detalye ng clinical trials mula sa Sanofi Pastures kaugnay sa pagiging epektibo ng nadiskubring bakuna kontra dengue. Bukod dito, nais ring malaman ng komite kung gaano kaligtas ang Dengvaxia vaccine sa mga nababakunahan nito. What is the effectivity of the cost effectiveness study? Current evidence suggests that the vaccine provides better protection for older children more than 9 years and for those who were already exposed and are positive for dengue antibodies. Number 3, children below 9 years should not receive the vaccine. Maging ang Philippine College of Physicians ay nagpahayag ng pag-aalala sa maaaring maging epekto nito sa taong nabakunahan. So you introduce the vaccine and you produce the antibodies. Years later, the same thing can happen. Those antibodies can lead to severe dengue through the phenomenon called antibody-dependent enhancement. Ngunit tayo sa Department of Health, dumaan naman sa proseso at masusing pag-aaral ang paunang implementasyon ng dengue vaccine sa bansa. As such, the FEC gave very clear conditions on how DOH could proceed with the pilot implementation and will later on assess the overall value of this vaccine. Matatandaan na sinuportahan ng World Health Organization ang vaccination laban sa dengue sa mga bansang may mga matataas na kaso nito. Batay sa datos ng WHO, nasa 400 milyon na tao ang tinatamaan ng dengue kada taon kung saan malaking porsyento ay mula sa Asia. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Hindi madali ang proseso sa pagpapalaya sa mga political prisoner. Ito ay pinahayag ng isang miyembro ng Government Peace Panel matapos na bawian ng buhay ang isang political prisoner sa loob ng kulungan. Narito ang report ni Victor Cosare. Binawian ng buhay nitong Lunes ang peasant organizer na si Bernabe Ocasio matapos koma ng 3 araw. Si Ocasio ay nakakulong sa Manila City Jail subalit isinugod sa Jose Reyes Memorial Hospital noong Biyernes matapos atakihin sa puso. Isa si Ocasio sa mahigit 400 political prisoners na nasa listahan ng grupong karapatan. Isinisisi ng grupo sa pamahalaan ang pagkamatay ni Ocasio dahil sa kabiguan nila ng gobyerno na tuparin ang pangako na palayain ang mga bilanggong politikal lalo na ang mga matatanda at may karamdaman. Ngunit paliwanag ni Government Peace Panel member Angela Librado, hindi madali ang proseso sa pagpapalaya sa kanila. There are technical issues, no? Like for example, we have to consider that we have a judicial process, no, that we have to follow, and it's not easy dealing with and discussing this with the judiciary. We have to make sure that all these modes
are acceptable to the judiciary. Ginagawa naman anya ng pamahalaan ang lahat upang mapalaya ang ilang mga political prisoners, kabilang na ang mahigit sa 40 kababaihan. Samantala, magpupulong naman sa linggong ito ang Government Peace Panel upang pag-usapan kung posibleng malagdaan na ang isang bilateral ceasefire agreement sa pagitan ng pamahalaan at Communist Party of the Philippines sa susunod na buwan. Ayon kay Librado, sa ngayon patuloy na nilulutas ang mga usapin na di pa napagkakasunduan ng magkabilang panig, kagaya ng definisyon ng isang hostile act. Sure that this definition will reflect the interest of all those who would be affected directly and indirectly. So we have to be consulting. And other than that, if we have come up with our definition, we also have to consult the other party whether this is acceptable or not. No? So this is not just it's not just a simple issue of defining. Anya, kung hindi mareresolba ang mga usaping ito, hindi mabubuo ang isang bilateral ceasefire agreement. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Samantala naman ipinahayag ni House Speaker Pantaleon Alvarez na panahon na para ipasa ang panukalang nagbabawal sa paggawa at pagtitinda ng paputok sa bansa. Ito ay sa kabila ng apela ng mga negosyante ng paputok sa pamahalaan na huwag ipasara ang mga pagawaan at tindahan ng paputok. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Nasa 8 panukalang batas ang nakahain ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng pagbabawal o pagkontrol sa paggawa ng mga paputok sa bansa. Ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez, panahon na upang ipasa ang proposed House Bill na tuluyang magbabawal sa paggawa, pagbebenta at paggamit ng mga paputok, partikular na sa tuwing magpapalitan taon. It's high time. Kasi ang daming nadidisgrasya, sabog, may mga namatay, injured. Sa amin sa Davao, wala talagang pumuputok doon. Kahapon, sinimulan na ng House Committee on Public Order and Safety ang pagtalakay sa mga naturang panukalang batas. Ayon sa House Speaker, sa mga proposed bills, ang total ban ng mga paputok ang kanyang susuportahan. Ito ay sa kabila ng apela ng mga negosyante na pangunahing maaapektuhan kapag ipinatupad ang total firecracker ban sa bansa. Okay, tama yan. Pero tignan mo rin yung aspect nung magkano yung nilalagay ng gobyerno taon-taon para to treat those injured. Not to mention yung mga namatay. Not to mention yung mga nasirang building. Ngunit ayon kay Congressman Alvarez, imposibleng maipasa ngayon taon ang naturang panukalang batas. Kaya naman hiniling na lamang ng House leadership sa local government units na simulan na ang inisyatibo na magpatupad ng firecracker ban sa kanilang lugar ngayong nalalapit na ang pagpapalit ng taon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Handa na ang Philippine National Police o PNP sa ipatutupad nito seguridad sa Pampanga ngayong holiday season. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea. Magandang tanghali sa Ilakay, kasado na nga ang seguridad na ipatutupad ng Pampanga Philippine National Police ngayong holiday season. Ayon kay Pampanga Provincial Director Police Senior Superintendent Joel Consulta, sa 1,237 na total strength ng Pampanga PNP, 537 ang papakalat nila sa mga matataong lugar tulad ng places of worship, malls, market, commercial areas, bus terminal, park, major tourist destination at vital installation. Nasa kabuoang 38 police assistance test ang ilalagay nila sa mga nabanggit na matataong lugar. Mayroon din aniya silang ilalagay na tauhan upang magsilbing route security na tutulong sa pagsasaayos ng daloy ng mga sasakyan, lalo na't inaasahan na dadagsa ang mga bakasyonista patungong norte. Nangako rin aniya ang local government unit ng 1,079 na force multiplier na makatutulong nila sa pagbabantay. Balik sa Ilakay. Maraming salamat, Lea Ilagan. Nag-uulat mula sa Camp Crame. Kaya naman alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid na ating kasangbahay na si Deb Riveral live mula sa Cebu City. Pahingod to, Deb. Yes, daghang salamat lakay ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa atong nasod.
Nipasidaan na ang AFP Western Mindanao Command sa mga sakop niini sa posibilidad nga walay tugutan nga magbakasyon karong holiday season. Kini ang report ni Dante Amento. Actualmente, talya na diferente operasyon el mga soldado del Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command, incluido con este el Offensive Military Operation contra con Mauti Group na Lanao del Sur y el Buscada del Bandido Grupo de Abu Sayyaf particularmente na Basilan y Sulu. Fuera con este el diferente grupo que siembra desorden. Asigon con el Westmencom Comandante Teniente General Mayoralgo de la Cruz, el cuantos na mga primeramente razón dolcene posibilidad que hindi dale holiday break kunila. Baka wala, hindi ako sigurado. Kasi ako hindi ako mag-Christmas break. Ang gagawin ko dyan, mag-iikot ako sa mga units. Yaabla si de la Cruz que hindi sila debe kampante por causa ay pwede ase violencia el mga mal elemento especialmente este holiday season. La supervisión del AFP tan junto fuerza el mga envuelto na operasyon del droga prohibido na pais el mga rebelde. Assessment namin, naghahalo na yung narco-terrorism eh. In fact, yung sa Maguindanao, yung operations natin doon, kita natin yung sumasama doon sa ni-raid na mayor doon na nag-serve ng warrant of arrest. May halo ng BIFF, may halo ng other lawless groups. So, yun yung iniiwasan natin. Ayer, tiene nuevo encuentro entre na mga militar y Abu Sayyaf na Sulu que han resulta na muerte del 3 bandido. Ya asegura el AFP que no hay peligro y tiene bien seguridad el mga ciudadanos contra con mga terrorista grupo. Dante Amento, UNE TV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Giauhag sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang mga overseas Filipino worker nga mopailam usa sa ilahang language skills training bag-o moadto sa laing nasod. Kini ang balita ni Vincent Octavio. 4 na klase ng foreign language ang itinuturo na rin ngayon sa Technical Education and Skills Development o TESDA sa Calabarzon Region. Kabilang rito ang English, Korean, Spanish at Italian language. Ayon sa TESDA, layo ng language skill training na maturuan ng lengguwahe ang isang overseas Filipino worker sa bansang kaniyang pupuntahan upang makaiwas sa mga mapanamantala. Bukod pa dito ang language barrier na karaniwang umanong nagiging problema ng isang OFW sa kanyang employer. Ang isa sa mga problema ng mga OFWs natin once na lumabas sila ng bansa ay yung language barrier. Kaya maraming OFWs na na-exploit, naloloko sa mga kontrata at nakakaroon ng problema ay dahil sa yun nga yung language barrier. Yung mga pinuntahan nilang lugar na bansa, hindi naman nila alam salitain yung language doon na ginagamit. Sa buwan ng Enero sa susunod na taon tatanggap ng aplikante ang TESDA sa Region 4A para sa language skill training. Bibigyan din ng TESDA ng 1,500 pesos na allowance ang isang aplikante na makatatapos ng kurso sa loob ng 25 araw. Dahil iyan ay isa sa mga priority program ng TESDA, yung language skills training program namin, part noong BKKD niyan. So TESDA rin ang nagpopondo na kung saan ang per capita cost niyan per trainees ay 1,500. Okay, so basta sakop siya noong TWSP sa ngayon, so walang binabayaran yung mga trainees. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Batangas. Padayon ang pagtaas sa demand sa kape sa nasod. Tungod niini aron mahimong self-sufficient ang Pilipinas, nagbuhat og National Coffee Congress ang mga stakeholders sa dakbayan sa Baguio. Si Grace Doctolero ang mohatod sa mga detalye. Dumanon nga walo nga gasot nga kumakapiti nagorornong iti may kadwangan na ilyan a kongreso ti kapi ditoy syudad ti Baguio. Ti panggep daytoy nga panagornong ket tapno papigsaan. Ti kumapkapsod nga industriya ti kapi ditoy pagilyan. Sumagmamano kadagiti gapon no apay nga bumababa ti produksyon ti kapi ket gapo iti nababa nga practice dagiti agmulmula ken panagsukat ti mula dagiti agmulmula iti mabibiit nga apiten
Tapno mailako da adagos no ikumpara iti kape. Let's educate them in terms of how we see coffee as a business enterprise by itself. Sa pagtatanim pa lang, in the whole of Cordillera, ilan lang yung nakita ko na plantation type. Agar aramid na meten kadagiti remedyo tapno mapasubli ti adu nga mula, ti kapikan mapabarod dagitoy limakayan nga mulmula. Rejuvenate ho namin yung lahat ng matatandang kape. 40, 50, 60 years old coffee trees. Spread yung kanyang mga suwi, etc. Nabago. So ngayon maganda na. May basar iti datos ti Bureau of Agricultural Statistics iti 2010. Adda 121,399 hektarya dito'y pagilyan nga namulaan ti kape. Ket 6,866 iti daytoy ti basarakan iti Cordillera Administrative Region. When you really look at how we can expand and increase the volume of production, because the market is there. It's just a question of what kind, what variety, where, and how much are we talking about. Tapno may kanti kanayunan nga adal dagiti kumakapi. Ti Department of Trade and Industry nagimbitar kadagiti nagisuro manipod Vietnam ken Brazil nga kangatuan apit dati kapi dito'y lubong. Hopefully, yung mga pinapakita nilang mga information galing sa ibang mga bansa, hopefully may kukumpir natin ang ating mga industriya. Itay na bitmet in waragawag ti Departamento ti Turismo, Cordillera Administrative Region ti plano da nga mangbukal ti Coffee Institute ijay Latinidad Benguet nga makisosyo ti Henry & Sons Company nga iso ti katakilan nga solusyon ti kapi dito'y pagilyan ti agdama. Grace Doctolero, UNTV, Damdamag ken Panangalaw, Baguio City. Mao kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa dakbayan sa Sugbo, balik din ha sa inyo lakay. Daghang salamat, Deb Riveral. Magbabalik na si Tiger Woods sa kompetisyon sa kanyang paglahok sa Hero World Challenge sa Bahamas ngayong linggo. Natigil sa paglalaro ng competitive golf ang dating world number 1 ng isang taon dahil sa kanyang injury sa likod. Binalak din ng 14 times major champions na lumahok sa PGA Tour Safeway Open sa California nang nakaraang buwan pero nag-withdraw siya 3 araw bago ang opening. Katwiran ni Woods, hindi pa siya sharp. Si Woods ang host ng Hero World Challenge sa December 1 to 4. Hinubaran si Russian heptathlete Tatiana Chernova ng kanyang 2011 world title dahil sa issue ng droga. Ibibigay ang gold medal ni Chernova kay Jessica Ennis Hills ng Great Britain. Sinabi ng Court Arbitration of Sports o CAS na may mga ebidensya ng blood doping sa analysis ng biological passport ni Chernova. Pinawalang bisa ng pinakamataas na tribunal ng sports ang mga napanalunan ni Chernova sa pagitan ng August 15, 2011 at July 22, 2013. Dahil dito binawi sa Russian athlete ang world title na napagwagihan niya 5 taon na nakalilipas, gayon din ang kanyang bronze medal sa 2012 London Olympics. Samantala, alamin naman natin na mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Isang magandang hapon sa iyo, William. Yes, magandang hapon, Flor, at saka sa lahat ng ating kasambahay. Here are the top stories from around the globe. A chartered plane carrying more than 80 people, including a Brazilian soccer team, crashed on the outskirts of Medellin, Colombia, killing most on board. RC Reyes reports. El equipo de fútbol brasileño Chapecoense se dirigía al juego más grande en su historia cuando el avión en que viajaban se accidentó en una región montañosa de Colombia, pereciendo por lo menos 76 personas, dijo la policía este martes 29 de noviembre. Inicialmente hubo informes de 6 sobrevivientes, pero posteriormente se habló de 5. El director general de la gestión del riesgo de desastres de la Unión, Carlos Iván Márquez, dijo que las autoridades están trabajando para que el proceso avance. Hoy estamos haciendo un procedimiento para que la Policía Judicial
y las autoridades de identificación nos den espacios para continuar con el esquema de búsqueda, ya que vamos a pasar a la segunda parte, que es la identificación de cadáveres, de fallecidos. Los jugadores Alan Luciano Ruschel, Marcos Danilo Padilla y Jackson Ragnar Follman aparecen en la lista de sobrevivientes en un comunicado de la Agencia de Gestión de Desastres de Colombia. Y aquí lo único que hay que hacer en este momento es atender la emergencia, que es lo que estamos apoyando acá con todos los municipios vecinos, con todo el tema logístico que se necesite, personal médico de emergencia. El Chapecoense es de las mejores ligas del Brasil y volaba este miércoles para enfrentar al Atlético Nacional de Medellín en la primera etapa de la final sudamericana, equivalente a la Liga Europea en América del Sur. La Federación Sudamericana de Fútbol suspendió todos los partidos y otras actividades después de la caída. Mientras tanto, las organizaciones de noticias brasileñas informaron que unos 20 periodistas estaban a bordo. El presidente brasileño Michel Temer declaró luto nacional de 3 días y ofreció sus condolencias a los amigos y familiares de las víctimas del accidente mortal. Arce Reyes, UNTV Noticias y Rescate, Bucaramanga, Colombia. Meanwhile, in Turkey, 12 people, including 11 teenage students, were killed and 22 others were wounded when a fire swept through a girls' dormitory in the province of Adana on Tuesday night. Authorities say that the fire, which broke out in a dormitory housing middle and high school students, may have been caused by an electrical fault. The dormitory housed impoverished girls whose families coming from nearby villages where there were no schools. Television footage showed a blaze rising from the rooftop of a multi-story building. Firefighters were able to put out the flames in 3 hours. In other news, scientists say Australia's Great Barrier Reef has experienced the worst die-off ever recorded in the World Heritage Site. Nina Bascon has the full story. Warm seas around Australia's Great Barrier Reef have killed 2/3 of a 700-kilometer stretch of coral in the past 9 months. The worst die-off ever recorded on the World Heritage Site, according to scientists based on their recent survey on sites of the northern Great Barrier Reef. They began the survey in March and April, and again at the same sites in October and November, and found on average a loss of 67% of shallow water corals in these areas. Researchers said the die-off was almost certainly the largest ever recorded anywhere because of the size of the barrier reef, the biggest coral reef in the world, measuring 348,000 square kilometers. This one is by far the most extreme, and we've seen 3 of these events now with just 1 degree of global warming. So 2 degrees of global warming, which is the international target, is going to be a very challenging place for the Great Barrier Reef. Bleaching occurs when the water is too warm, forcing coral to expel living algae and causing it to calcify and turn white. Mildly bleached coral can recover if the temperature drops, and the survey found this occurred in southern parts of the reef, where coral mortality was much lower. While Hodges said the central and southern parts of the Great Barrier Reef remains unharmed, it would take time for corals to return to the northern parts. That's a very slow process. We think it'll take 10 to 15 years for a decent amount of corals to occur in those reefs again. UNESCO's World Heritage Committee stopped short of placing the Great Barrier Reef on an in danger list last May, but asked the Australian government for an update on its progress in safeguarding the reef. Australia will lodge the update on Friday, December 2. The finding of the die-off in the reef's north is a major blow for tourism at reef, which attracts about $3.9 billion in spending each year. Nina Bascon, UNTV News and Rescue, Melbourne, Australia. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Flor. Thank you, William Teo, and to our correspondents, Arce Reyes and Nina Bascon. Isa sa mga finalists sa 2016 Save the Children Media Awards na ginanap kagabi
ang documentary na binuo ng dalawang UNTV newscasters. Narito ang report ni Aiko Miguel. Gamit ang dalawang cellphone at budget na 500 pesos, nabuo ng UNTV News anchors na sina Angelo Diego Castro III at Angela Lagunzada ang isang documentary film na pinamagatang Butil. Natawag nito ang pansin ng mga hurado ng Save the Children upang makasama sa mga finalists ng Most Outstanding Special Feature category. Siyempre, it's an honor pa rin kahit na yun nga nasama kami sa finalist, and among those respectable journalists in the industry, talagang win or lose, sabi ko nga kay Diego, okay lang. At least we're able to help raise awareness on hunger and malnutrition in the country. And God be the glory, mabuhay, lahat dapat dito sa campaign natin. Amen. Don't let budget prevent you from doing what you have to do. Kung gusto gawin, kaya gawin. Ito ang second annual Media Awards Night ng Save the Children upang parangalan ang mga journalist o mga mamamahayag na nagbigay ng kontribusyon upang maipaabot sa publiko ang tunay na kalagayan ng mga kabataang apektado ng kahirapan at malnutrisyon sa bansa. The importance of the media in highlighting, in investigating, showing their professionalism around an issue that's really difficult. And I think by doing so, the media raises up to public dialogue what type of society we would like to see. Ang Save the Children ay isang independent organization para sa mga kabataan. Taong 2015, inilunsad ang Lahat Dapat campaign nito, ang pinakamalaking kampanya laban sa child hunger at malnutrition sa Pilipinas. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa anumang panig ng daigdig. Magandang tanghali.